inyo lahat at maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating munting pagtitipon na may kalapit na pasado. Sige, kung walang pupalapak, walang kakain ulit. Pasobre na lang, madam. Pasobre. So, yun. So, anong natin, madam? Yung bago tayo andito, ano talaga pinaka-ano natin? Yes, kasi ako ay nasiraan sa SOCMED ng isang Norman Mangusing, a.k.a. Francis Leo Marcos, na nagpapanggap na pandemic hero. Wow! Okay? Kwento ko na ba? Ako ka na, madam. Tapos kwento. Okay. Kwento ka, madam. Okay. To make the story short, kami ni Norman Mangusing, hindi ko na siya matawag ng Francis kasi walang katotohanan naman na pagiging Marcos niya. So kami dalawa ni Norman Mangusing ay nagkakilala through Mayaman Challenge. Pinamon niya ako ng Mayaman Challenge. And then syempre, Mayaman si Inay, kumagat sa Mayaman Challenge. Oh. So nag-meet kami May 3, 2020. Last year, yes, last year. At since noon ay, dahil sa gusto ko yung konting pera na meron kami, pag binigay sa kanya, sinabi niya, taksa-taksang bigas at ipapalit niya. So it means, since May, ay nagbibigay na ako sa kanya as hiram. Hiniram niya. Nanlihiram siya sa akin. I have all documents na magpapatunay sa aking aligasyon na ito. So May 19, nakulong siya sa NBI, inaresto siya ng NBI, at nagpatuloy pa rin yung pagbibigay ko sa kanya kasi tinuloy ko na siyang kapatid sa ikli ng panahon. Dahil ang tinignan ko, tulad ng tinignan ng mga taong na uuto niya ngayon, ang pagtulong. Umalis ako, doon na tayo sa umalis ako ha. Umalis ako ng December 9, 2020 kasi alam ko nagkakalokohan na. Ayoko nang malabasan ka ng pera. Ang sinabi ko lang sa kanya, ay husband ko, nagpaalam kasi hindi na ako sumawat dahil nalambot ako eh. Ang sinabi lang ng husband ko sa kanya, baka sa April ay pwedeng mahulugan mo kami kahit konti kasi mag-birthday ang anak ko. December, January, February, March, sa buwan ng singilan, siniraan niya ako sa SOCMED sa pamamagitan na sinabi nila ng sekretary niya na si John Chotan na ako ang nambudol kay Francis Leo Marcos. They called me Lawlaw. They called me Madungis. Even my children, yung tatlong minor, sinabihan nila. Napakasakit nitong araw na to kasi hindi ko alam na darating kami sa puntong ganito eh. Nagtiwala lang naman ako sa isang tao na ang tinignan ko, ang akala ko totoo ang pamimigay niya. Ginawa ko itong presto na to kasi ganito, darating ang panahon at araw na tututo ang mga anak ko mag-SOCMED at makikita nila ang paninira sa nanay nila. At least may ginawa ko para maipagtanggol ko ang pangalang ipamamana ko sa mga anak ko. Ang ibinato nila sa akin ay yung checking ni release ni FLM noong unang sahod ng YouTube niya. And yes, talagang nakakuha ko ng cheque bilang kanyang mulong sa utang niya sa akin. Pero that is not enough. They just not stole my money, but they stole my dignity. Isang ipamamana ko sa mga anak ko. Marami pa pong biktima ang willing lumabas na ginawa ng same pattern ni Mangusing katulad ng ginawa sa akin. Tumulong siya pero naninira siya ng buhay. Gusto ko mapalawig ang investigasyon kung sino nga ba talaga si Norman Mangusing. Gusto ko mapalawig at
investigasyon kung kanino ba talaga galing ang bigas sa kanyang pinamimigay. Siya nga ba ang totoong pandemic hero? Tinuruan niya akong maging matapang. Now, kahit nakatulong na siya, patuloy pa rin siya ng bibiktima. Because of FFCI. FFCI na hindi pa rehistrado sa SEC, pero nangungulekta na sa mga OFW. At may mga OFW na rin ang nagre-reklamo. Same pattern. Nung nagpaalam kami, sinestore sa kanya, ay pinag-o-open niya ng ATM at ibibigay sa kanya. Same pattern sa mga OFW na pinag-o-open niya rin ng ATM pero walang kumagat. Ang ginawa, donation. Yung ba po ang tunay na mayaman? Di ba ang sabi niya, hindi mauubos ang pera ko, ako na kayo, buo pa ang pera ko. At hindi ako hihingi ng anumang donasyon. Pero believe me, 8 million po ang kanilang nakolekta sa mga OFW hanggang ngayon ay hindi pag-isip. 8 million and 450 sacks of rice. At meron mag-witness mismo sa akin. Kaya malakas ang loob ko eh. Kasi may ebidensya po ako. Pero yung sinasabi nila na 12M na binunol ko, di isang ebidensya wala sila. Saan kayo nakakita? 12M ang binunol ko, friend ko pa rin siya sa FB. Kailan ko na siya binala? Nung binibengka na nila ako. 12M ang binudol ko, sinasabi nila, pero active na active ako sa SOCMED. Nagbablog pa ako, nagpo-post pa ako ng mga property ko na inaangkin niya. Niwala siyang mapakitang dokumento ng sarili nga niyang property. Yun yung sa akin eh, yung pinaghirapan namin mag-asawa eh, para sa mga anak namin na aangkinin niya, especially na magatdam, lalo siya katopa. Kanya daw ang magatdam. And I have all supporting documents sa lahat po ng lumalabas sa bibig ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo, mga press, na tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako para sa mga mabibiktima ka. Sa mga OFW na para sa pamilya na lang sana nila ang pera na hahati ka. Tulungan niyo po ako na magkaroon ng justisya ang mga dati nyo na biktima at kasalukuyan niyang binibiktima. Sabi ko nga, kaya ko kaya ang buhay ko. Even I have a death threat right now. Pero hindi po ako natatakot. Kasi katotohanan po ang hawak natin dito. Even Inday Sara, ano yung Inday Sara, sabihan niya, ano yun, trapo daw si Inday Sara. And this is, mananawagan ako kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao, mananawagan po ako sa inyo. Mukhang may utang daw po kayo kay Norman Mapunusin, alias Francis Leo Matos ng 1.7 billion. Baka pwede pakisagot ko. Kasi ang pangalan niyo po nakasalalay dito. Ay, nako. Ang dami kong gusto sabihin ngayon eh. Pero alam ko may proper forum sa iba kong sasabihin. And then you can ask question. Walang briefing to, sasagutin ko straight. Okay. So, mag-start na tayo. Sino ang gusto mo unang magtanong? Troy? Okay? Ako talaga number one. Go. Madam, yes or no? Si Norman ba o si Leo Francis ay isang scammer? Yes. Unclear. Pangalawang tanong. Sino mas mayaman sa inyo ni Leo Francis? Siguro siya. Kasi mas marami siya natubulol. Ayun. Ano yung pinaka-last message ko sa kanya? Ang last message ko sa kanya, bago ka magpanggap ng mayaman, kailangan siguro paayos
ayos ng kulay yung mukha mo kasi bakla ko. Maitim, parang mukhang tinukuan ng lupa. Ay, maganda naman daw po yung ngipin niya. Sana nangingipi na lang siya. Okay, madam, thank you. Diba? Nasagutin natin madam. Kasi smile. Next. Okay. Miss Benny. Order to Mas order. malupit na tanong. Magandang hapon na, madam. Yes. Okay. Paano kayo, pakikwento ka, kasi parang konti lang yung pinento mo kanina kung paano kayo nagkakilala. Sino nagpakilala sa'yo kay Francis? Okay. Unang-una, nung hinamon na ako ng Mayaman Challenge, pumunta din yung isang chairman na anak-anakan ko. So, syempre, idol ko siya. Sabi ko, pag-greet naman. Sabi ko, kahit dito greeting lang. Tapos, ang ginawa, hinamon na ako ng Mayaman Challenge. Nakapunta ako ng Grand Cruz Sugar, yung dating assistant nila, na nag-PM sa akin. Kasi nalaman ata na hinamon ako ng Mayaman Challenge. Yun, doon kami nag-start. Yun ako Ang ganang mayaman po ba kayo? sapat lang naman. Bakit hindi tulad yung mayaman challenge? Kung wala kayong sapat. Kasi may kakayahan naman ako para sumagot sa hamon. Ano ang binigay mong kayamanan dun sa Unang baksa, magkano? 200 sacks of rice agad. Pangalawang baksa, another 200 sacks of rice plus 380K. Pangatlong baksa, 500K and so on. Nakailang bigay po kayo lahat? Marami. May listahan yun. Dire-diretso si madam, di ba? Walang papel. Paano? Wala ba nagsabi sa'yo na bakit bigay ko na bigay? Yung mga Hindi. asawa mo, bakit? Yun nga, hindi namin question yun. Why? Kasi alam namin, sa bigas mapupunta. At hirap eh. Ikaw ba naman ipunta kanya sa lugar at Teka ito lang, niya wait. Hinamot ko sa mayaman challenge, Yes. kasi hiram. Hiram pala Hindi, no. Yung mayaman challenge na yun, yung 100 sacks of Bigay rice. yun. Bigay yun. Maliwanag bigay. Oo, yung first 100 sacks of rice. Pero yung sumunod, Hindi na. hiniram niya. Hiniram na. At pinareship niya ako. So all in all, yung hiram niya, nasa magkano ang halaga niya? Yung mga hindi ko nalilista, dahil kami ay magkaibigan naman, ay umabot ng 2.3. Yung nakalista is 530K. Tama ba 530K, baby? Ha? 800 plus. Ha? 1 million daw. Ang 1 million. Paano naman, pakikwento mo na, bakit ka, na instead na ikaw ang mag-akusa, bakit nabaliktad ang sitwasyon, ikaw ang nakakusahang scammer? Yes. Nangunguta. It's because, kung ayaw na magbayad, same pattern sa ibang biktima niya. Binaliktad niya. Binaliktad niya. Ganun siya. Start niya. Walang nagpudol ng 12M ang tatay sa harapan yung lahat kung nambudol ako. Walang nagpudol ng 12M na active pa sa SOCMED at friend ko pa siya. So, At wala siya 12M eh, no ah? okay. So alam mo na yung akusasyon sa'yo na binaliktad ka na sinabi sa social media na may utang ka ng 12 million sa kanya. Pinutol, hindi inutang, pinutol. Ano ngayon yung action ang gagawin mo against? Ang first action na ginawa ko, I already filed complaint to NBI para dun sa mga vlogger na nagamit niya. And this week, I filed a direct to the court, direct case to the court to file para dun sa kasahan natin dalawa. Dinagdagan lang niya yung asistensya niya. So nakapay na po ito. This week. Wala pa. Pero yung complaint sa NBI na file ko na last week. So yun, i-diretso sa korte yung usapin Yes, ito. of course. Kasi muna-muna yun na dapat ginawa nila eh. Kung 12 na ang nabudol ko kayo, tatanungin ko kayo. Sabihin na natin 100,000. Natakbuhan kayo. Saan kayo pupunta? Di ba, korte? Which is dapat yun ang first group niya. 12M is 12M. 12M is not a joke. So, pwede na ako mag-deactivate at umalis. Kung totoo yung 12M. Kaya nga, wala nang 12M. Alam naman nila yan, walang 12M. So, ginamit niya yung social media. Kaya ngayon, si Madam naisip din niya, nagamitin din niya yung social media. Yes. Ba't hindi mo lang siya tapatan madam ng social media din? No, kailangan hire tayo. Higher, Yes. okay. Social media, tapos So, meron ka. So ang drama mo ngayon, see you in court. Yes, see you in the court.
Ganon. So ilang days ang balak mong i-file kay... Yung case, hindi ko masasabi ngayon kasi Ba't magandaan. wala po kayo palang kasamang abogado or... Alam mo, hindi pa, ang case ko, hindi pa napapay. Hindi ko kayo pala ngayon. Hindi ko kailangan ng abogado sa tabi ko kasi kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Sige. Okay, kayo naman po. Sino ba? Baby Basti po. Hello. Madam, sa bawat bigay mo na natong kay FFM, nakapirma ba siya? Yes. Ayan, pasok niya. Kasi di ba kailangan ng buhay na. Yes. At meron akong mga kopya at letter niya sa tulungan kung paano siya maghingi sa akin ng pera. Pirmado niya. Last question na naman. Kung nagbayad siya dahil sa sweldo niya sa YouTube Yes. channel niya, magkano ang binayad niya? 800,000. So, Pero naubos din sa kanila kasi kukuha rin. Pero bakit pinaratayan ka na meron, nabudol ka na, binudol mo siya ng 12M? Paano yung nangyari? Ganun naman kasi siya. Kung i-research niyo, isang Norman Mamusil o Francis Leo Marcos, ganun siya. Ikaw nga sabihin mo, ikaw may-ari ng malakdam eh. Diba? Ganun siya. Ganun yung pattern din ang ginawa niya sa iba. Sa ibang naging biktima niya. At ito pa, pati yung negosyo ko dinadamay niya. Pati negosyo ko inaangkin niya. Ganun siya kabindi. Sino ba po? Paki-introduce. Magandang hapon po, Yes, mga yes. Ate Good News TV, Ani Katulog. Ma'am, tanong ko lang para makalaman ng mga makakapanood sa atin ngayon. Kung may nakaalala pa po kayo, mga magkano kalaking halaga ang mga nahiram niya sa inyo? Sa naalala niyo? Sa naalala ko, siguro mga nag-release ako sa kanya ng 1M. Kasi, tsaka iba pa yung kada dalaw ko, 200K, 100K, 300K, ganun ang amount. Kasi for his protection. Yun po yung naalala niyo na nahiram sa inyo. Yes, yes. Ma'am, sabi niyo na itinuring niyo na si Mr. Mamusin bilang isang kapatid. Sa tingin mo, gano'n siya talaga kayaman sa pinagpapalaki niya na sinasabi niya talaga sa inyo? Okay. Nung una, akala ko, ako negosyante. Pinansyera ko. Hindi ako magpapautap kung alam kong hindi makakabayad. At yun yung naramdaman ko nung first meet namin, onwards bago siya makulong. Ang sinabi lang niya, yung funds sa May 30 ko ibibigay. Which is, I have evidence na sinisingil ko siya. Sabi ko, May 30, boss, matawag sa kanya eh. Yung nahiram mo kay Nestor, pakibigay. Okay. Kaya nahuli siya ng May 19. So, yung funds niya ng May 30, ang sinabi niya sa akin, paglabas ko lang kapatid, hindi ko maalos ng pera. Siyempre, nakakuli ng tao. May puso naman tayo, kahit naman ganito tayo. At tinuri ko nga siyang kapatid. So, hindi ko na inisip yung pera eh. Ang inisip ko lang, makalabas siya, makalaya siya, maproteksyonan siya habang nasa loob siya. Dahil pinahal namin siya ng hindi puso. O pare, sa ngayon nangyari, sa tingin niyo, kayo kaya ay itinuring na bilang kapatid niyo? Hindi. I'm just one of his victim. Isa ko sa biktima niya na pag hindi na niya kailangan o hindi na niya mapapakinabangan, sisirain niya na talaga. Ang nagkakilala kayo ni Mr. Mamusin noong May 2020 na po. Yes. Tapos humiwalay kayo sa kanya o mag-isang kayo sa kanya December. November hindi na ako bago nag-active. So, December 9, doon na nga kami nagpaalam talaga. Pero wag nung nalaman nyo na may mga kaso pa lang siya na inihari ng NBI, anong unang nasa isip nyo? Una nga, akala ko tanong lang eh. Kaya lang, yung lawyer, pinaliwanag sa akin na hindi magiging kaso yun kasi pas na kaso na active pa ang warrant. So, kung kaso yun, dapat reason. So, yun. Nung may kaso siya, syempre sa pagmamahal mo sa tao na pinuli mo kapatid at kaibigan, nagulat ka. Ang importante na makalaya siya para mabayaran niya ako muna at syempre makatulong siya. Ang mas na lang. Yes. Yung mga naging kaso sa kanya mga katulad ng human trafficking,
nung nakilala niyo po ba siya o sa mga kalagitnaan alam niyo yun? Ay, hindi. Nung nakulong na lang siya, doon ko lang nalaman. Alam ko nga, hindi siya na inaresto, optimetry lang eh. Nung pumunta kami ng NBI Gatan, doon ko nalaman na may human trafficking case pala siya. Ibig sabihin mo, yung pinalalabas ng Mr. Mamusin na pumunta siya sa NBI, nakipag-usap na. Sinungaling siya. Napakasinungaling niya. Saka yung mga nilalabas niya sa vlog niya na mga ari-ariin niya. Hindi. Hindi totoo. Yung green medalist ko pala. At may copy ako ng kontrata ko. Okay, ma'am, thank you. There's another question. Hi ma'am, good afternoon. This is Henry Nicolas po ng European News. Ma'am, sa ngayon nakakulong po si Francis Leo Marcos at isa sa mga kaso niya ay human trafficking which is non-defendable. Sa tingin niyo, bakit po patuloy pa rin umano ang kanyang panloloko sa mga tao? Do you think meron isang malaking tao sa likod niya na nagpapagalaw sa kanya? Alam ko, I think may connection siya at lang malaking tao sa likod. Kasi I want to take the opportunity na isang tanong to thank you the BGMP, na director ng BGMP at assistant director na napapaling natin at ngayon ay hindi na siya nakakahawak ng cellphone. Okay, sa tanong mo, no, kapag ang tao utak kriminal, kahit saan yan, at wala ng pera, utak kriminal. Are you saying na criminal po? Yes. Francis Leo Marcos? Yes. Ma'am, would you mind pangalanan kung sino yung naiisip nyo na nasa likod ni Francis Leo Marcos? Okay. Or pahagi ng Hindi, hindi ko masabi dito kasi baka ma-counter tayo doon sa Line item. Pag-line item ba? Kasi gamit na gamit ang pangalan nito, naaawa rin ako sa tao ko. Pero I don't think ko tolerate niya si Mamusin sa gawain ng masama. Actually, sinabi nga niya, pinagmumura daw niya to eh. Mayroon ako ng clip na pinagmumura daw niya si Brencho. Okay, ma'am, last year po kasi may nakapanayan kami na isa sa mga staff ni Francis Leo Marcos. And nung tinanong ko po na may balak po ba kung sakaling tatakbo daw si Francis Leo Marcos sa political parties, ano po sabi niyo? Yes, kasi na-meeting yan. Okay? Na-meeting yan. And even us, gusto niya tumakbo ng party list. Okay? Ang gusto niya, in case na pumasok kami sa party list, 70% ng budget ay mapupunta sa kanya, 30% ng budget bahala na kami. Alam niya yan. Kaya medyo din ako nagduda na, bakit gano'n? Kung tutulong ka. At tatakbo talaga siya ng senador, actually pati vice president niya eh. Ang gusto niya noon eh, ang sinabi ko kapatid masyadong maaga ka. Sabi, hindi, kaya ko na yan. Wala akong binagpag na sila ayon sa akin. Ano yung kayabangan niya? Natural na kayabangan. Ayun, tatakbo siya. At sana huwag siyang manalo kasi ang hirap manalo ang isang budol team pag nanduna sa posisyon. Okay, ma'am, last question. Any message po sa mga patuloy na sumusuporta kay Francis Leo Marcos? Okay. Alam mo, ngayon ko napatunayan kung sumaging tanga, kaya dumadami kayo. I mean, hindi ko po kayo pwedeng awayin kasi minsan ako naging sa sapatos mo. Naiintindihan ko po. Pero pakunti na kayo eh. Gabi-gabi may nalalagas. Gabi-gabi may nag-a-unsupport. Ito yung mga tao na namulag ng bigas. Isang pagpapala na ginamit ng isang normal Mamusin para makurap ang emotion ng bawat Pilipino. Kasi naniniwala siya na kapag ang emotion ang nakurap, lahat ibibigay na, which is yun ang nangyayari. Ang payo ko lang po sa inyo ay magising na po kayo sa katotohanan na walang Francis Leo Marcos